All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Pagpasensya nyo yung background natin, mga kababayan, no? Yan po yung lot dito sa Walmart eh. Yung kanilang ewan ko kung ano ito. Nandito lang po tayo sa labas kasi naantay natin yung ating sasakyan na matapos sa oil change. Nakasalang na po eh. Pero may langaw naman na palibot-libot sa atin, no? So, ano po ang ating bibigyan ng maiksing komento, opinion at reaction ay ito pong si Senator Lacson pa rin at ang mga diskaya. Okay, kasi ito pong si Senator Lacson tulad po ng una nating mga vlog dyan, talagang ito po ay fiscalizer, anti-graft SAR, sabihin na natin. No, talagang gusto niya mapanagot ang dapat managot, lalo na sa mga pirates of our money. Pirates of the Philippine Bank. Yan po, yung mga yan, yung mga nag-e-enjoy sa perang kupit. Okay, so meron po siyang sinabi tungkol dito sa gustong mangyari ni Marcoleta para sa mga diskaya, no? At ganun din po itong mga diskaya through their attorney, si Attorney Samaniego III, meron po talagang gustong sabihin. Mukhang ano lang po mukhang ito ginagamit ang diskaya nitong sila Marcoleta, no? Na para meron talaga silang idiin. Kasi galit na galit po sila dito sa number 1 na kaaway nila, no? Na si binaba ko lang yung dala-dala ko, nangangawit ako no? Yung number 1 na kaaway nila, no? Na kaaway ng mga Duterte, lalo na si Sara Tokmol Pusit Duterte. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong si Senator Lacson, no? Kasi si Senator Lacson nagkomento po dito sa request nila Marcoleta na gawin po ng mga witnesses, state witness, itong mag-asawang diskaya, no? Ngayon, pinalagan po yan ni Tito Soto. Kasi kine-question siya nila Marcoleta, nila Bato, bakit hindi mo pinirmahan yung request namin? Isinumite pa daw kay Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, bago maging state witness yung mga yan, dapat ibalik muna yung ninakaw nila. At the same time, hindi sila ang least guilty. Hindi sila ang least innocent. They are the major culprit. Sila po ang major na culprit dyan, na yung most guilty po sila. Paano mo gagawing state witness yan? At the same time, inconsistent po yung kanilang mga pinagsasabi. Iba yung sinabi sa Senado, iba naman yung sinasabi sa Kamara de Representantes. Kaya nga po nahuli talaga sila ni Mayor Vico Soto na nagsisinungaling. So nung kinompronta ni Marcoleta, itong si Marcoleta, yabang-yabang, piling hari sa Senado, neophyte ka lang, no? Know your place, hindi yung nagmamando ka dyan. O ngayon, tinanggalan ka ng chairmanship, no? One of the powerful committee, o tanggal ka. Pero hindi niya po na-coerce, hindi niya napilit, no? Hindi niya namanduhan si Tito Soto. Buti nga sa'yo. So ito si Lacson, sabi niya, hindi pwedeng maging witness protection yung mag-asawa na yan. Hindi pwede yung half truth, hindi yung 1/4 truth. Dapat the whole truth. Walang kinikilingan, walang tinatago, no? Dapat fair and balance, no? Hindi po pwede yung ito lang ang sasabihin mo. Hindi po pwede yun, no? Nahuli rin ni Lacson sabi ni Lacson, alam nyo ba na alam ko pag ang tao ay nagsisinungaling, at alam ko rin kung nagsasabi ng totoo. Ay ano sa opinion ninyo? Yung mag-asawang diskaya, ano sa opinion ninyo? Kung si Mayor Vico nga, sabi niya nagsisinungaling, ano pa kaya si Lacson? Hindi po ba? Hindi pwede half truth, hindi pwede yon. Iba-iba, inconsistent ang sinasabi ninyo No, antindi ninyo mga kababayan. So hindi pwede yan na ganito lang ang sasabihin mo kalahati dito may ibabaon tayo di ba? Mali naman yun mga kababayan. Hindi po maganda, maski na ako, hindi ako mag-a-agree.
O now, talking about the Diskayas, no? Ito pong Diskaya mukhang nagagamit lang at nagpagamit naman sila, no? Pero hindi ako papayag na mapunta kayo sa witness protection. Kinakailangan kayo ang least guilty, least innocent. Hindi po no? O ngayon, nahuli kayo na nagsisinungaling. Iba yung sinabi nung babaeng Diskaya, si Sara Diskaya, kaysa doon naman sa asawa niyang si Pacifico Diskaya sa Kamara de Representantes. Muntik na nga siyang makontempt bakit din nyo pa kasi kinontempt? Bakit kasi may pumrotekta pang isang mambabatas dyan? Dapat si Dilima, ginisa niya ng ginisa yung lalaki para yung... Kasi may isa na pong mambabatas na talagang magbumosyon na siyang i-contempt. Biglang pinigil ni Representative Kit Flores na sabi lang daw baka kinakabahan, na uutal, hindi naman siya nagwi-waiver. May nakita nga sa salaysay niya na mali talaga. Panindigan niya yun. Sinasabi niya, ako po ang gumawa niyan, hindi ko lang po mapaliwanag maigi kasi ako po ay Bisaya. Ba't mo naman minamaliit ang mga Bisaya? Wag naman ganon. Talagang nagkamali ka lang, aminin mo na, sinungaling ka. Ngayon, may sinabi po yung kanilang abogado, si Attorney Samaniego III. Sabi po niya, willing na pong magsabi ng katotohanan, ng kabuuan ang mag-asawang Diskaya. Kasi po, tinuruan po sila nila Marcoleta kung ano lang ang sasabihin sa hearing ni Marcoleta na Blue Ribbon Committee, yung huling-huli na 2022 lang onwards ang sasabihin ninyo. Kasi po bakit? Gusto nilang talagang ipin down si House Speaker Romualdez. Yun po yung target Diba sinabi nila sa Senate hearing, pinangalanan yung 18 kasama si Speaker at si Elizaldico, no? Nagbigay daw sila ng pera. Ngayon, pagdating sa Kamara de Representantes, iba na ang tono ng lalaki. Hindi daw po nila totoong naiyabot o nakipagkita sila o nakaharap nila si Speaker at si Elizaldico. Narinig lang po nila ang pangalan doon sa mga lasing na congressman na kasama nila nag-iinuman sa mga party. Na, kailangan na yung pera para kay Speaker. Hindi naman pala ikaw ang totoong nag-abot. Wala kang komunikasyon, kundi yung sinasabi mo lang mga generals nila. O totoo bang generals na yon? Wala kang pruweba na inabot niya Nakita mo ba na si ganito, nakausap mo na inabot niya mismo yung pera doon kay Speaker? Yun po ang layon nilang Marcoleta. Kasi nga, yan ang utos ni Sara Tocmol Duterte. Ipin down nyo si Martin. Ipin down nyo si Martin. Ipin down nyo si Martin. Kasi pag napin down nyo si Martin, babagsak si PBBM. Yan lang po yung isa sa mga glue na humahawak, nagproprotekta kay PBBM. Pero anong sabi ng Pangulo? It doesn't matter who are they. Kakampi, kamag-anak, kaalyado, kapartido, wala akong pakialam. Kung nagkamali. Yan ang presidente. Walang pagtatakpan because he works for the people, not for a certain group of people. He works for the Filipino people at sa sambayanan. Di ba? Kaya kahit natin pang gawin ninyo, ipin down nyo si Martin, di ipin down ninyo. Bakit? Kaya nyo bang patalsikin ng Pangulo? Kaya nyo i-impeach? Tignan natin. No? Impeachable officer ang Pangulo, pero may dahilan pa kayo? Baka gagawa-gawa rin lang kayo ng kwento. You will plant evidences. Kala nyo uurungan kayo ni Pangulong Marcos? Utot ninyo. Anong sabi ng Diskaya? We are willing to divulge everything. Ilalahat po namin, maski na noong 2014, 2012, kung anong taong kami pumasok diyan sa gobyerno. Di ba yun ang sabi ng attorney? Ayun dapat ang gawin dapat yun ang ginawa ninyo Diskaya para maging credible kayo. Hindi nagpauto kayo, nagpagamit kayo sa mga Duterte Black Senators to pin down Speaker Martin and eventually the President. Pero nahuli po kayo. Is it too late? Well, for me, late na yan. Kasi ano pang credibility ninyo? Ano pang integridad ninyo? Nagsinungaling na kayo. Di po ba? Nagpagamit kayo sa mga demonyong Duterte. Biruin mo, tuturuan ka, 2022 lang. Nauna nang sinabi ng asawa mo, 2016 nung talagang nakapasok kayo sa DPWH. Tapos sasabihin naman ng lalaki, panahon po ni Gloria, nakaisa-dalawa kami. Panahon ni Pinoy, nakaisa-dalawa kami. Di ba? Inconsistent. Tapos sasabihin nyo, yung kinita ninyo, 2 to 3% lang, mababangkrap na kayo.
nahuli kayo ni Janet Garin na nagsisinungaling pati na yung mga kinita nyo from 2016, nakamilyon kayo, 99.25 million kayo. Pero pagpasok ng 2017 to 2023, bilyones na po ang kinikita ninyo. Paano pa kayo mababangkrap? So yung billionaire biglang na bankrupt, wow, magaling. Magaling mandambong. Isisiwalat nyo, too late to hero na kayo. Diba? Sino pa isisiwalat ninyo? Siwalat nyo yung 2016 na alam ninyo. Number 1 contractor kayo ni Digong ayon sa PCIJ. Ayon din sa balita ng Rappler gamit ang PCIJ. Magsisinungaling pa kayo? Mga hinayo pa kayo? Diba? Mga kababayan, mga ano talaga mga gustong makaligtas sa accountability, parang mga Duterte at mga Duterte minions. Gusto nyong hindi kayo maparusahan? Sinong gusto nyong magparusa sa inyo? Ang gobyerno o ang taong bayan? Baka mawindang kayo pag taong bayan na ang naghusga sa inyo at nagparusa. Baka maabo na lang kayo lahat. Huwag nyo nang antayin yun dahil ang mga mamamayang Pilipino ay mapagpatawad pa, naintindihan pa. Ang gusto lang maging accountable kayo at parusahan kayo ng naaayon sa batas. Huwag nyong intayin ang parusa ng taong bayan sa inyo. Okay, so isiwalat nyo na. Kung damay ang Duterte, let them be accountable for their actions. Hindi yung kayo ang sasalo ng kanilang kasalanan. Hindi po kayo Diyos. At hindi rin sila Diyos. Buti pa nga ang Diyos sinalo ang kasalanan ng sambayanan. Kayo, si Duterte, Diyos, hindi niya kayang saluhin yung sarili niyang kasalanan. Di ba? Mali po ang kinampihan ninyong Diyos. Diyos ng impyerno yan. Okay? So kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.